Alam mo yung taong nagpunta siya sa isang reunion pagkatapos sinasabi niya na nagmamay-ari siya ng isang kumpanya pero walang nakakaalam kung anong kumpanya yon. Parang ganon si Francis Leo Marcos pero mas malala. Kasi hindi lang siya nag-imbento ng isang kumpanya, nag-imbento rin siya ng sarili niyang ama. Okay, pero bago kayo mag-comment ng bias o one-sided, makinig muna kayo. Hindi ito hate video just as hindi rin ito defense video. Sabihin na lang natin na para itong isang autopsy kasi hihimay-himayin natin ang lore tungkol kay Francis Leo Marcos. Bubuksan natin ang case ni Norman Mangusin, ang tao na mas kilala sa pangalang Francis Leo Marcos. At ang tanong natin ngayon ay hindi kung guilty ba siya o hindi. Mas mahalagang tanong para sa kaso na to is paano to nangyari? Paano naging posible na ang isang taong walang maipakitang birth certificate para patunayan ang mga claims niya, walang DNA test at walang official na acknowledgement mula sa pamilya na di umano kine-claim niya na kamag-anak niya ay nagkaroon ng milyong-milyong followers, 3 Senate runs at isang kaso sa Korte Suprema. Gamit lang ang isang pangalan na hindi talaga niya pag-aari. Kaya maupo ka dyan, mahaba-habang usapan to. Ngayon, simula tayo sa basics. Ang tunay na pangalan niya ay na-confirm ng NBI, na-confirm ng CIDG, na-confirm ng lahat ng opisyal na may mga badge ay Norman Mangusin. Norman Mangusin. Walang Marcos, walang Ferdinand, walang Ilocos Norte, walang Solid North. Wala. Ngayon, dito nagiging interesting ang istorya kasi hindi lang siya nag-claim na kamag-anak siya ng mga Marcos, nag-claim siya na anak siya ni Ferdinand Marcos Sr., tatay ni BBM. Ferdinand Marcos Sr. na ipinanganak noong 1917 at pinawian ng buhay noong 1989. Habang si Francis Leo Marcos, si Norman Mangusin ay ipinanganak noong 1979. Ang ibig sabihin ay 60 taong gulang na si Ferdinand Marcos Sr. nung ipinanganak si Norman Mangusin o kilala natin bilang si Francis Leo Marcos. Hindi imposible pero wala. Tinitiyak ko na wala. Ni isang dokumento, ni isang patunay, ni isang tao mula sa pamilya ng mga Marcos ay walang nagsasabi na oo kaano-ano namin yan. Wala. At ang nagsabi ay walang iba kundi si Imelda Marcos mismo. At sinabi niya na hindi sila connected in any way kay Francis Leo Marcos. So hindi talaga. Pero teka lang, bakit may mga taong naniniwala sa kanya? Kasi may mga naniniwala talaga. Milyon-milyon. Yung original na video ng Mayaman Challenge niya noong 2020 ay inabot lang naman ng 9 million views sa loob lang ng isang araw. Isang araw, 9 million views. Let that sink in. Bago pa man din i-take down ng Facebook ay nakaka 1 million subscribers na siya sa YouTube by July 2020. Maraming nag-react, maraming nag-share, marami ang nagsasabi na finally ito na, isang mayaman na tumutulong. So bakit? Unang rason, meron ng malalim na lore ang apelyido ng mga Marcos sa kasaysayan ng Pilipinas. Alam na alam niyo yan. Sa isang bahagi ng ating lipunan, yung bahagi na naniniwala sa golden age ni Marcos Sr. at ang pangalang Marcos ay katumbas ng lakas at kayamanan. Kumbaga, hindi na yan basta isa lang na pangalan, kundi isa na yung maituturing na brand. At kapag ang lumapit sa isang tao ay nagpakilala na siya ay isang Marcos at ako ay tumutulong sa mga mahihirap, ang narrative fit ay perfecto. Ikalawang rason, lockdown. March 2020, walang pagkain, walang trabaho, walang pag-asa. Pagkatapos, lumabas si Francis Leo Marcos. Nagbibigay ng pera sa harap ng kamera, nagbibitaw ng matatamis na salita at tinatawagan ang mga mayayaman na magbigay ng tulong. At sa gitna ng kaguluhan, siya ang may sagot. Hindi gobyerno, hindi NGO, hindi institusyonal. Isang tao, may kamera, may puso daw. At kapag gano'n ang context, hindi mo na tinatanong kung Norman ba siya o Francis. Ang tinatanong na lang ay kailan ang susunod na live stream. Ngayon, pag-usapan natin ng engineering kasi hindi ito basta nagsinungaling lang. Ito ay kung mapapansin mo ay isang maingat na brand architecture. Pangalan, Marcos.
instant credibility sa isang demographic. Activity, charity, isang pinaka-hard to attack na positioning. Sino naman ang mandodog show sa isang taong nagbibigay ng tulong? Platform, Facebook Live. Pinaka-direct, pinaka-personal at pinaka-totoo ang dating. Timing, pandemic. Isang panahon na kung saan mataas ang emotional vulnerability ng mga audience. Tapos, ito ang chef's kiss. Nabigay siya ng eyeglasses sa mga mahihirap na hindi afford ang serbisyo ng isang optometrist. Legitimate need, legitimate act, zero license. Literal na nagbigay ng vision sa mga taong may problema sa paningin. At lahat ng ito, ang pangalan, ang charity, ang platform, ang timing ay nagiging parang armor niya kasi pag inatake mo siya, ang magiging rebat niya ay Inuusig nila ako kasi tumutulong ako sa mahihirap. at hindi inuusig nila ako kasi peke ang pangalan ko. Okay, at ngayon ay pag-usapan natin ang mga kaso niya kasi marami at hindi lahat ay equal. Una, anti-alias law at passport law na file sa NBI, substantiated by the same documents na sinabit niya mismo. Isang passport na Francis Leo Marcos at isang dokumento na Norman Mangusin. Pangalawa, unjust vexation under Cybercrime Prevention Act na isinampa ng kapwa niya content creator na si MG na mas kilala natin sa tawag na Makagago. 12 counts ng unjust vexation dahil sa pang-iinsulto niya sa nanay at asawa ni MG. Pero ang warrant ay warrant. February 24, 2026, naaresto si Norman Mangusin habang kumakain sa isang hotel sa May Pasay. At inaresto siya habang nag-aalmusal at masyado pang maaga para sa merienda kaya ang inihain sa kanya ay Miranda rights. You have the right to remain silent. Ikatlo, police uniform violation nang mag-resurface ang kanyang photo na nakasuot ng uniforme ng PNP under Article 179 ng Revised Penal Code at Napolcom ang nagsampa. Pang-apat, LTO violations at documented sa sarili niyang livestream. Walang seatbelt, gumagamit ng phone habang nagmamaneho, reckless driving, and siya mismo ang nag-record ng ebidensya. Siya mismo. Ang taong nagtatayo ng brand sa pamamagitan ng visibility ay ginagamit ang visibility na yon para i-document ang sarili niyang mga violations. Pero kailangan natin pag-usapan ang pinaka-absurd na chapter ng kwentong ito. Ang Supreme Court Chapter 2025 elections, nag-file siya ng COC para maging senador. Idiniklara siya ng COMELEC bilang isang nuisance candidate kasi wala siyang political affiliations at wala siyang konkretong plataforma. At isa pa doon ang risk of voter confusion kasi dahil sa similarity niya ng apelyido kay Senator Amy Marcos. Voter confusion para sa apelyido na hindi naman talaga niya pag-aari at hindi siya sumuko at nag-file siya ng petition sa Korte Suprema at nakakuha siya ng temporary restraining order. 2 araw pagkatapos ay nag-walk-in siya sa COMELEC at nag-submit ng withdrawal form pagkatapos ay umalis. At ang Korte Suprema ay napilitang mag-issue ng desisyon na his conduct made a mockery of the judicial process. At nang dahil dyan ay pinagmulta siya ng Korte Suprema ng 30,000 piso for indirect contempt. At ngayon ang pinakamahalaga, ang mga OFW. Isipin mo, may isang nanay sa Hong Kong, naghuhugas ng pinggan, nag-aalaga ng matanda na hindi niya kapamilya para may maipadala sa mga anak niya dito sa Pilipinas. Pagkatapos ay nakita niya ang isang vlogger na nagmamahal para sa mga Pilipino at nagsabi na tumulong ka para sa bansa at nagtiwala naman siya. Kung totoo man ang mga aligasyon ay hindi niya tinarget ang mayayaman. Tinarget niya yung mga tao na ang pag-asa nila ay nakikita lang nila sa ibang tao. At kaya naman ginamit niya ang kanilang pagmamahal para sa bansa para kunin kung ano ang meron sila. Kaya naman sinasabi ni MG na gustong mag-file ng kaso ng mga OFW kaso nga lang hindi nila kaya ang gastos. So ano na,
May isang lalaki na aresto, may charges, may warrant at may bail na 120,000. At yung mga tao, yung mga nag-share, mga nag-donate, mga nag-react sa mga post, lahat ng yun, yung mga yun ay naging part ng produksyon. Hindi siya lumabas ng mula sa wala, lumabas siya mula sa ating kultura dahil sa ating kawalan ng tiwala sa mga institusyon, sa ating pagnanasa ng isang tao na mukhang may pakialam. At kung hindi natin matututunan magtanong, sino ka, saan galing ang pera, saan mapupunta ang pera, uulitin lang natin to sa ibang pangalan, sa ibang mukha, pero tayo pa rin ang may gawa. At dyan nagtatapos ang ating video na to. At kung nagustuhan mo ang video na to, maaring paki-like, share, and mag-subscribe and hit the notification bell and paki-share na rin sa mga tropa mo. And once again, Juice Pancho, I'm out. Yeah!